Gusto mo bang malaman ang mga negosyo na kahit hindi mo bantayan buong araw, pwedeng magbigay ng dagdag kita? Sa video na to, magbibigay tayo ng 15 na negosyo na potentially pwedeng magbigay sa'yo ng passive income. By the way, hindi na natin sasama dito yung paupahan o apartment. Focus tayo sa mga negosyong maaaring hindi mo napapansin pero pwede mong simulan kahit part-time lang muna. Pero teka, bago tayo dumiretso sa listahan, mahalagang sagutin muna natin to. Bakit mahalaga ang passive income at leverage? Simple lang, kung puro active income ang meron ka, ibig sabihin kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang kikitain. Diyan pumapasok ang passive income. Ang kita na pumapasok kahit hindi ka full-time na hands-on. Pero tandaan, hindi ito magic, hindi easy money. Posible lang ito kung alam mong gamitin ang leverage, gaya ng pera mo, skills at knowledge mo. OPT, other people's time, OPM, other people's money, na dapat gamitin ng responsable, lalo na kung loan, at tools gaya ng technology. At habang dinadaanan natin ang mga negosyo sa listahan, isipin mo, alin kaya dito ang swak sa skills, knowledge, pera at oras mo? Pero klaruhin muna natin. Lahat ng negosyo dito, walang guaranteed returns at hindi instant yayaman ka. Lahat ng negosyo kailangan ng effort, kapital, expertise, strategy at may matinding risk din ito. Ang goal ng video na to ay magbigay ng ideas at inspirasyon na pwede mong i-apply depende sa sitwasyon mo. Kaya make sure na panoorin mo hanggang dulo dahil may ilang negosyo dito na baka hindi mo pa naiisip pero posibleng bagay para sa'yo. Number 1, tables and chairs rental. Sa dami ng events dito sa Pilipinas, birthday, binyag, kasal at seminars, madalas itong kailangan, depende din sa season at demand. Pwede ka magsimula dito sa maliit lang, kahit 10 sets lang muna. Bagay din ito kung meron kang sapat na space para paglagyan ng mga ito. Sa simula, pwede mong ipa-pick up or i-assign ang delivery sa ibang tao kung wala ka pang sariling sasakyan. Pag lumaki na, mag-reinvest ka sa business mo, sa staff, hanggang sa maging fully systemized na ito. Up next, car or motor rental. May extra na motor, kotse o van ka ba? Huwag mo hayaang nakatenga lang at gawin mo na ring asset yan. Madalas may demand dito pero depende pa rin sa location, season at setup. Katulad nung kakilala ko sa Baguio, since medyo matraffic na rin dun, naisipan niya yung ganitong negosyo para yung mga turista makapag-travel ng mas mabilis at less hassle. Over time, nagkaroon na rin siya ng multiple motorcycle units at before, nag-upisa lang din naman siya sa isa. Siyempre, importante din na isipin dito yung insurance, maintenance, driver verification, parking space at iba pa. Next, vending machine business. Isa sa medyo low maintenance na negosyo, vending machine. Kahit wala ka sa pwesto, posibleng may bumibili ng kape, tubig, snacks o nag-avail ng wifi. Pwede kang maglagay sa school, terminal, office o sa harap mismo ng bahay mo. Importante dito magandang location, may foot traffic at may demand. Marami pang ibang vendo machine ngayon para unique ang offer mo. Just make sure na mag-research ka ng maigi. Kaya kung may sari-sari store ka, okay din na may vendo machine ka para may chance na magka-extra kita ka pa. Next, camera rental. DSLR, GoPro, Polaroid at drone. Kung meron ka niyan at naka-display lang sa bahay mo, sayang. Alam mo bang meron din tayong dating team member sa ating channel na ganito na ang business sa Batangas. Maganda rin ito dahil sa mga turista since malapit sila sa mga resort at nagagamit din sa mga events. Nag-start small lang din siya sa isang unit hanggang sa unti-unti ay napalago na rin niya. Importanteng may malinaw na kontrata or deposit or liability waiver para sa safety at losses. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 5. Tricycle boundary business. Ito yung business na kaklase ko nung high school. And ayon sa kanya, na maganda rin ang business na ito. Pero maraming factors din yan tulad ng sa ruta, oras at iba pa. Nagsimula rin sila sa isa lang. Tapos hanggang unti-unti, naging 10 na ang tricycle nila ngayon
after many years. At tulad sa ibang jeepney drivers, boundary setup din sila dito. Syempre, tulad ng ibang business, may risk din ito at dapat mong paghandaan ng maintenance, insurance, prangkisa, at mga legal na requirements gaya ng sa TODA. Up next, pag-usapan natin ang isa pang negosyo na patok rin ngayon, kaya wag mong pala lampasin. Number 6, photo booth. Napansin mo din siguro sa mga events ngayon na madalas may photo booth. Kasal, birthday, reunion, Christmas party, corporate events. Lagi itong pinipilahan dahil na nga rin mahilig tayo sa pictures. Usually, ang kailangan dito ay camera, printer, laptop, props at backdrop. Sa simula, pwedeng ikaw muna lahat ang gagawa. Pero habang unti-unti kang lumalaki, pwede ka nang mag-hire ng tao at magdagdag pa ng ibang offer. Next, mobile bar. Isa pa ito sa business na hindi napapansin. Usually, pasok din ito sa weddings, birthdays, at corporate events. Basta, allowed ang inuman sa venue. Tapos kung bartender ka, sakto yan kasi advantage ka na sa skills. Pero kahit hindi, as long as may knowledge ka sa mga drinks at interested kang matuto, pwede pa rin naman. Magpagawa ka ng portable bar, eventually mag-hire ka ng staff, at sila nang magsaset up sa mga events. Tulad ng ibang events related na business, may demand din naman ito pero depende rin sa season, sa ilang markets, at basta samahan mo rin ng tamang strategy, marketing, and consistency. At ito pa ang isa pang business na posibleng hindi mo napapansin. Up next, food cart. Isa to sa flexible na negosyo dahil pwede ka rin sa events at pwede rin sa normal na business setup na may pwesto ka. Kaya gaya ng photo booth at mobile bar, pwede ka rin tumutok sa mga events. Dala mo ang cart mo, mag-setup ka, tapos mag-serve ka ng pagkain. Pwedeng takoyaki, fries, milk tea, fishball, kwek-kwek, o kahit any combo na street food. Kung anong patok or tested na food concept mo, pwede mong subukan ibenta. Sa mga event na yan, merong magugutom at maraming waiting time. Kaya kung mapapansin mo, madalas may mga food cart dyan. Pero ito pa yung next level na pwede mong gawin. Pero kailangan na aralin mong maigi at huwag mong basta-basta gagawin na wala ka pang proven na concept. Ito ang franchising. Tulad ng ginagawa ng ibang business, hindi lang sila sa sales sumaasa, kundi pati na rin sa franchise fees at pwede rin via royalty fees if meron man. Depende sa kontrata nyo. Pero imagine mo, may food cart business ka na, tapos may ibang tao pa na gustong gamitin ang brand mo, produkto mo at sistema mo, kaya gusto nilang i-franchise ang business mo. Pero again, importante na aralin mo ito ng maigi at wag basta-bastang magpapa-franchise for the sake of making money lang. Dapat proven na kumikita ang business mo at dapat kaya mo ring alalayan at tulungan yung mga franchises mo. Next, party and entertainment rentals. Medyo underrated to pero maganda rin naman at may demand lalo na sa events and birthday parties. Inflatables, slides, swimming pools at iba pa. Ang ibang mga parents kaysa sila pang maghanap, mag-isip at mag-set up ng activity para sa events, kaya nagre-rent na lang sila ng mga ganito. Pwedeng per hour, per day, or per package ang offer mo. Ito naman, depende na sa'yo. Pwede rin may bundle, may mascot na, may clown pa, or may magician pang kasama. Para kang one-stop shop para sa party. At gaya ng ibang business, eventually, pag nag-grow ka na, pwede ka rin mag-hire ng mga staff at gumawa ng mga system na makakatulong sa'yo. Kaya kung interested ka, may skill or experience sa ganitong business, posible mo rin itong subukan. Up next, isang simpleng libangan noon, pero ngayon, posible mo rin pagkakitaan gamit ang iyong cellphone at wifi. Number 10, content creation. Kung mahilig ka sa storytelling, vlogging, magpatawa, meron kang talento, meron kang knowledge sa isang topic, simulan mo na yan. At subukang i-upload sa mga platforms like YouTube, Facebook, TikTok at iba pa. Hindi ito instant na isang upload mo lang ay kikita ka na. Pero maganda rin yung potential dahil yung video na in-upload mo pwedeng mapanood 24/7 and worldwide. Syempre, may mga requirements yan. Need mo rin ang following, matinding sacrifice at effort sa pag-create ng mga content. Pero, you can always start sa kung anong meron ka ngayon.
Pwede ka rin magkaroon pa ng extra income through brand sponsorships, affiliate marketing, at kung may binibenta kang sariling products or service. Okay, next. Outdoor gear rentals. Mahilig ka ba sa nature at outdoor trips? Alam mo bang pwede mo rin pagkakitaan ang mga existing na gamit mo gaya ng tent, sleeping bag at bisikleta? Kasi nauso na ang mga camping, hiking at water activities lalo na sa mga new generation ngayon. Marami sa kanila gusto maka-experience ang adventure kaya mas gusto nilang mag-rent kaysa bumili since mas murang initial na gastos. Just make sure na may permit ka to operate lalo na kung dun ka sa mga tourist destinations. Siyempre tulad ng ibang business, posibleng nakadepende rin ang ganda nito sa location, season at offer mo. Next, gown and costume rentals. Taon-taon may events, JS Prom, debut, kasal, Halloween party, at iba pa. At karamihan dito, isang beses mo lang gagamitin ang damit na susuotin mo. Kaya imbis na bumili ng gown, coat, vest, or barong, maraming tao ang magrerenta na lang. Kung may extra space ka sa bahay, pwede mo rin simulan dyan. Advantage rin kung marunong ka manahe or mag-design. Like any other business na na-mention natin, as you grow, pwede ka pang mag-hire ng mga staff or magkaroon ng magandang location na alam mong may demand sa ganitong business. You can also partner up sa mga event planners para posibleng maging consistent ang bookings mo. Next, lights and sounds. May gitara ka ba? Keyboard, microphone, speakers na nakadisplay lang sa bahay. Pwede mo ring subukan na pagkakitaan yan. Ideal ito para sa mga school programs, church events, birthday celebrations, at kahit community concerts. Pwede ka mag-offer ng lights and sounds package na kasama ng LED lights, sound system, at pwede rin ang videoke dahil wala namang Pinoy party na kumpleto kung walang kantahan. And kung may space ka sa bahay, pwede ka rin mag-setup ng mini studio para sa mga gustong mag-jamming or mag-record ng kanta. At ito pang isang negosyo na hindi kailangang bantayan palagi basta may tamang sistema ka. Next, number 14, car wash. Ito pang isang underrated sa listahang ito. Hindi naman na bago ang car wash, pero ngayon may vending machine style na rin. Ibig sabihin, pwede itong maging semi-passive na kita kung ganito ang setup mo. Pero tandaan, kailangan pa rin ito ng maintenance, magandang location at tamang strategy. Pwede ring mix na traditional car wash na may mga staff at bendo. Next, laundry. Bawat bahay may maruruming damit, pero hindi lahat may oras maglaba. Kaya ang laundry shop ay isa sa maganda ring subukan na business. Kung may lugar kang malapit sa residential area, apartment, condo o dorm, maganda yun kasi may malapit kang market. At tulad ng car wash, may vending style na rin na washing machines ngayon na self-service. Kaya automated ito at potentially mas scalable. Kaya make sure na quality yung service mo para may loyal customers ka. Kung napansin mo, lahat ng negosyong binanggit natin dito may pattern. Pwedeng may leverage at may scalability. Pero lahat ng negosyo na yan, laging may risk. Ang good news, hindi mo kailangan maging expert agad bago magsimula. Pwede mong aralin habang wala ka pang sapat na kapital. O pwede rin namang learn as you go. Ang mahalaga, may willingness kang matuto at magsimula. At hindi ka takot na sumubok at mag-fail. Walang guaranteed returns kasi iba-ibang results. Pwedeng depende sa location, strategy, marketing, quality ng produkto, at minsan pati timing at swerte. Majority ng umpisa nating business ay magpe-fail. Pero yung magiging successful, yung hindi tumitigil dahil sa failure na yon. Natututo sila sa bawat pagkakamali, nag-a-adjust at nag-move forward. At kung gusto mong malaman kung bagay ba talaga sa iyo ang magnegosyo, panoorin mo itong susunod na video, 6 signs na maging negosyante ka. Click mo na. Watch now.